Check. Araw ng mga puso, ipinagdiriwang ng FEANS. Lohitor Festival, masayang ipinagdiriwang sa Tansa, Cavite. Pagdating naman sa sports, muling pagbabalik ng Unity Games ngayong 2024, ipinagdiriwang ng FEANS. Makulay na cheer dance competitions, anong team kaya ang nagwagi? Pagdating naman sa modern dance competition, abangan ang grupong nag-uwi ng premyo. Mr. and Miss Philippitsat 2024, makikita ang kanilang mga pinakitang talento at galing. Baguio Trip 2024, alamin ang masayang napuntahan ng mga students mula sa college department. Para naman sa educational tour ngayong taon, masayang field trip ng grade 11 and 12 students mula sa Philippitsat Tansa. At sa HE culminating activity na gagawin ngayong May 20, alamin ang iba pang mga detalye. Noong araw ng mga puso, masayang pinagdiriwang ng estudyante ng Philippitsat Tansa ang Valentine's Day. Kanya-kanyang proyekto at pamaraan ang kanilang ginawa para sa pagdiriwang na ito. Narito ang naunang clip noong Pebrero sa pinangunahan ni Kim Ebora. Magandang umaga sa iyo, Macy. So narito nga tayo ngayon sa Philippitsat kung saan masayang ipinagdiriwang ng mga estudyante ang araw ng mga puso. Kani-kanina na nga isinuot ang kulay ng damit na nagsisimbolo ng kanilang status ngayong Valentine's Day. Narito ang ilang guro at ilang estudyante para ibahagi ang kanilang mensahe at karanasan ngayong araw. So anong kulay pa ang t-shirt at bakit ito ang napili mo? Ang kulay orange po. Kasi meaning po ng confused. Tapos, kasi, puro po kasi siya mixed signals. Confused po ako ano meron sa aming dalawa. Nakita ko po kasi sa post ng Peya na yung pag-brown daw po in love kay Crashy. Ayun, wala lang, gusto ko. Bakit yung kulay po ang napili mo? For pinili daw and pinagpala. I think that's me. Pinagpala and pinipili araw-araw. Bakit yung kulay po ang napili mo? Kasi ang pink ay unang-una pleasing to the eye, maganda siya tingnan, malambot tingnan, maaliwala. So, it symbolizes love, compassion, and nurture. So, yan ang simbolo ng pink. Makikita mo nga namang madaming estudyante at guro ang masayang nagdiriwang ng Valentine's Day ngayong araw. Ipinakita nila na miski single, taken, or kahit anumang status na meron ka ay maaari pa rin makapag-enjoy ngayong Valentine's Day. Ayun lamang po at Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Balik sa iyo, Missy. Maraming salamat, Kim. Ayun lamang, Music Watson, Gossip in a Minute. Kasabay naman ang pagdiriwang ng Tansa Day sa Tansa, Cavite. Masaya at makulay ding ipinagdaraos ang Lohitor Festival. Iba't ibang palamuti at banderitas ang makikita rito. Maraming Tanzanios ang masayang gumunita sa araw na ito. Kasama na ang mga food vendors, tricycle driver at mga pamilya. Narito ang mga aktibidad na nangyari na ipinakita at pinangunahan ni Noy Miseran. Para igunita ang ika-110 taon ng Bayan ng Tansa, nagtipon-tipon ng iba't ibang grupo ng magagaling na banda sa Tansa. Hindi lamang sila ang dumalo, pati na rin ang iba pang sikat na banda sa ibang lugar sa gaganapin na Grand Parade o tinatawag nilang Parada ng Bayan 2024. Magpapakitang gilas ang bawat grupo para ipakita ang kani-kanilang performances. Umaga pa lamang ay nagtipon-tipon na ang mga paparada, hindi lamang banda, pati na rin ang iba pang mga opisyales ng bawat barangay sa Tansa. Nagsimula nga ang Grand Parade sa Antero Soriano Highway patungo sa pinaka-entrance ng Tansa loob papunta ng simbahan. Dahil sa plaza gaganapin ang pagpapakita ng gilas ng bawat banda. Kabilang sa mga bandang magpapakita ng galing ay ang Banda Santa Monica, San Lorenzo Ruiz Band, United Musician Band of Tansa, Tanzanian Band, St. Agustin Band Association, at Santa Cruz Band. Kanya-kanya silang team, costumes, and props na ginamit. Makikita na meron din silang mga pinakitang higante, flags, at tribulto ng toro. Dito, makikita rin na maraming mamamayan ang dumalo para manood ng Grand Parade.
Pati si Mayor Yuri Pacumio at iba pang opisyalis ng tansa ang nanonood at nagsilbing judge sa nasabing parade. Ano naman kaya ang komento ng ating iilang food vendors at tricycle drivers sa ganap ngayon? Maganda. Dami po pa. Maraming tao. Maganda ang kaganapan. Kasi pag simpleng araw lang, wala talaga. Malibang lagi naman talaga masaya dito. Parang wala pong pinagbago. Oo, ganun pa rin naman talaga yung bus. Masaya. Tapos nagpe-compartid yung mga tao. Kamusta po biyahe niyo ngayon? Ngayong may dahil nagkaroon nga ng break na sarado po kasi mga daan. Ano po masasabi niyo po sa nangyayari ngayon dito sa March? Ayan po dyan sa mga March bands. Ayos naman. Yung sa parada po, ano po? Maganda pa ka-organize ng parang Napasaya po kayo? medyo. May kitang buong mamaya ng tansa ang masayang nagunita ng Tansa Day at Lohitor Festival. Happy Tansa Day! Iyon lamang po, Noemi Serrano, nagbabalita, Fayans View. Usapang sports naman. Para naman sa pagdiriwang ng Unity Games 2024, masayang nagtipon-tipon ang mga estudyante mula sa paaralan ng Kuya Pitsat. Narito ang panayam ni Arian Grifaldo sa naturang unang araw ng Unity Games. Ngayong ika-4 ng Marso 2024, kasabay ng paggunisa ng 14th founding anniversary ng Faya Pitsat Colleges, ay magaganap rin ang Unity Games 2024. Nagtipon-tipon nga umano ang lahat ng mga estudyante ng lahat ng branch ng Faya Pitsat, kabilang narito ang Tansa Branch, Naik Branch at Maragondon Branch. At dahil dito ngayon sa Maragondon Town Plaza, magaganap ang paon ng parade ng event. Bago pa lamang mag-alas 6 ng umaga, makikitang nagsimula ng magtipon-tipon ang mga estudyante dito sa Petron pa lamang. Dahil alas 6 ang naturang oras para makumpleto ang lahat at alas 7 para sa pag-aayos ng arrangement at para magsimula ang parade patungo sa stadium ng court. Makikita nyo ngayon kung gaano ka-excite ang bawat estudyante para sa araw na ito at kung paano ang kanilang naging arrangement sa pila. Mayroon silang naturang kulay na kailangan isuot para ipresenta ang kani-kanilang team. Kasama ng mga coaches, naririto ang iba't ibang team, kabilang na ang Purple Vipers, Blue Bison, Orange Fox, Yellow Canaries, Pink Salamander, Golden Dragon, Silver Stag, Red Stallions, Maroon Cubs, and Green Pythons. Sa ginanap na unang araw ng Unity Games 2024, pinangunahan lamang ng mga guro ang mga pangunahing seremonya bago maganap ang mga ito. Nasaksihan ng lahat ang pangunahing paglalaban ng lahat ng team para sa cheer dance competition, pagpapakilala ng mga candidates para sa tatanghaling Mr. and Miss Faya Pitsat 2024 at panimulang larong laban sa volleyball at basketball. Patuloy na maghahatid ng balita, Arian Grifaldo, Fayans View. Maraming salamat, Arian. Sa Indoor Game Edition naman, sino-sino kaya ang mga nag-uwi ng premyo? Susunod, Orange Fox, overall champion sa chess. Silver Stag naman ang overall champion sa darts. Double boys and single boys sa tennis, Golden Dragon ang nanalo. Double girls naman sa tennis, Orange Fox ang nagwagi. Maroon Cubs nanalo sa single girl edition sa tennis. Single girls champion sa badminton, Maroon Cubs ang nag-uwi. Double boys naman, Pink Salamander ang nag-champion. At sa double girls naman, Pink Salamander ang nag-uwi. Alamin ang mga iba pang detalye sa susunod ng Fayans View.
Sa board games naman, naturang overall champion ng Orange Fox. Second place ang Yellow Canaries at third place naman ang Blue Bison. Mula sa chess ng boys, naiwagi ng Orange Fox ang board 1, 2, and 3. Sa girls board naman, Golden Dragon ang nanalo sa board 1, Pink Salamander sa board 2 at Yellow Canary sa board 3. Naririto ang ilang panayam ng bawat player sa iba't ibang grupo na pinangunahan ni Kate Formoso. Ginanap dito sa Fea Pizza at main building ang competition ng chess. Ano naman kaya ang mga panayam ng bawat players ukol sa laban? Narito ang kanilang mga tips at nagsilbing inspirasyon para mapasali sa laro na ito. Superstition, game ko, and grade 12. Ano ang napipil mo ngayon after the game? Siyempre, masaya, nanalo. Pero nakakabot pa rin kasi. Dua Villa Senior po, grade 12 STEM, Orange Fox. Ano po ang napipil mo ngayon after the game? Nakakapanghinayang dahil alam ko namang may chance. Pero okay lang din naman kasi last year na. Advice po para sa mga kapwa mong chess player. Enjoy lang, laro lang. Kung matalo, manalo, kasama naman sa laro yun. Thank you po. Iyon lamang po, Kate Formoso, nagbabalita, Fayans View. Sa darts competition na ginanap muli sa Fea Pizza Building Main, Silver Stag ang nag-champion, second place naman ang Golden Dragon at third place ang Orange Fox. Sa Room 301, ang grupong nag-champion ay Red Stallions. Women Edition, champion naman ang Yellow Canaries. Second place ang Orange Fox at third place ang Pink Salamander. Sa Room 501, champion ang Green Pythons, second place ang Yellow Canaries and third place ang Red Stallions. Sa Cricket Edition, Cricket Woman, nag-champion ang Silver Stag, second place ang Green Pythons and Blue Bison naman ang third place. While Cricket Men, nag-champion naman ang Red Stallions, second place ang Silver Stag at third place ang Pink Salamander. Around the World naman, Women Edition, Red Stallions ang nag-champion, second place ang Silver Stag at third place ang Purple Vipers. And sa Men Edition, Pink Salamander naman ang nanalo, second place ang Blue Bison at Red Stallions naman ang third place. Nitong February 24 lang kasabay ng chess at 3v3 basketball ang tennis competition na ginanap sa Robinson General Trias, Cavite. Naririto ang ilang pangyayari na naganap noong laban, kasama at pinangunahan ito ni Audrey Valdez. Dahil sa nangyaring kompetisyon sa Robinson General Trias, Cavite, narito ang ilang pangyayari noong laban. Itinanghal ng ang champion ang Golden Dragon sa double at single boys edition. Orange Fox naman ang itinanghal na champion sa double girls at Maroon Cubs naman ang itinanghal sa single girls. Narito ang ilang panayam ng mga player ukol sa nangyaring laban. Ano po sa tingin nyo yung mga factors na naging dahilan kung bakit po kayo nanalo sa game? Nag-training lang po kami ng isang araw. Knowledge lang din namin sa paglalaro ng table tennis. Siguro na yung naging advantage namin sa kanila. Sobrang worth it kasi yun nga, isang araw lang yung naging training namin. Tapos nakaabot pa kami ng championship. Yun. Siguro sa part ko, yung naging advantage is that naging kalaban ko na sila last year, so I know how they alam ko na kung paano sila naglalaro. Advantage ko yung magiging passionate sa game. Ayun, masaya talaga ako sa ginagawa ko. Saka pala yung araw na iyon ay ginanap din ang 3v3 basketball competition, Girls and Boys Edition sa Naik, Cavite. Itinuloy naman ang championship nito sa SM Rosario. Naririto ang mga iilang pangyayari noong championship na pinangunahan ni Rainsel Indito. Nasimulan ng ginanap ang 3v3 basketball competition sa Naik, Cavite at tinapos naman at muling tinuloy ang competition sa SM Rosario. Narito ang mga ilang pangyayari noong championship. Para sa 3v3 Boys Edition, mainit na laban mula sa uling nagtapat na grupo, ang Silver Stag at Golden Dragon. Pero sa uli, nag-champion ang Silver Stag, second placer naman ng Golden Dragon at third place ang Yellow Canaries. Pinarangalan ng Mythic 3 si Turquilos mula sa Silver Stag, si Rodrigo naman mula sa Yellow Canaries at si Francisco sa Golden Dragon. Tinagurian naman MVP na si Serna mula sa Silver Stag. Samantalang sa 3v3 Girls Edition,
Overall champion naman ng Maroon Cubs, second place ng Green Pythons, at third place ng Purple Vipers. Pinarangalan ng Mythic 3 sina Adolfo mula sa Maroon Cubs, Griselda sa Purple Vipers, at Morientes sa Green Pythons. Tinaguri ang MVP naman si Orion mula sa Maroon Cubs. And yung feeling na nakaabot kayo sa championship? Ano po? Cooperation lang po sa isa't isa po. Masaya. Yun lamang, yan sa Linggito, nagbabalita, Fayans News. Maraming salamat, Rienzel. Tutukan, ang pinakainihintay at pinakainaabangan ng maraming estudyante, walang iba kundi ang outdoor games. Susunod! Mainitan na laban sa volleyball, Golden Dragon pa rin ang nagwagi. Dan defeated Silver Stag na iuwi muli ang championship. Makulay na cheer dance competition, anong team kaya ang nagwagi? Modern dance competition, naiwagi ng Silver Stag. Mr. and Miss Faya Pizza 2024. Abangan sa susunod ng Fayans View. Ma'am, order niyo po. Hay, naantok na talaga ako. Coffee candy? Ang sarap! Tama lang ang tamis at tapang. A pocket coffee where you could be wide awake anytime and anywhere. Even while working, no need to brew a coffee. Magpatak sa work with Coffee Candy. Naganap ang buong laro ng volleyball sa Maragondon at Naik, Cavite. Nangyari ang panghuling laro o championship ng volleyball sa plaza ng Cavite kasabay ng basketball. Narito ang mga iilang pangyayari noong simula hanggang matapos ang laro o laban ng volleyball. Pinangunahan ito ni Maria Salve. Samantala, sa mismong unang araw din ng Unity Games na ginanap sa Maragondon, Cavite, ay nagsimula na ang tapatan ng iba't ibang kupunan ng basketball at volleyball games. Para sa Men's Volleyball Edition, nagsimula na maglaban-laban ang bawat kupunan upang makatungtong sa semifinals hanggang championship. And all throughout the game, mainit-init na labanan sa semifinals mula sa Blue Bison at Orange Fox ang naganap upang makuha ang titulo ng second runner-up. Ngunit sa huli, ang Blue Bison ang nagwagi at nakakuha ng titulo ng Men's Volleyball Edition second runner-up. Sumunod naman dito ay ang pinakahinintay na maganda at patas na laban sa pagitan ng Pink Salamander at Golden Dragon para sa kinakamit na titulong kampiyon. Makikita ang husay na taglay ng bawat players mula sa magkabilang kupunan ang kani-kanilang paraan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Ngunit sa huli, ang Golden Dragon pa rin ang itinanghal na kampiyon ng Men's Volleyball Edition habang ang Pink Salamander naman ang nakakuha ng titulong first runner-up. Kabilang naman sa Mythical 6 of Men's Volleyball Edition sina Mendrado at Prim mula sa Pink Salamander, Romero mula sa Blue Bison, Kanyamor ng Maroon Cubs, Dolfo at Kenjiro Ohashi mula sa Golden Dragon na itinanghal din bilang isang MVP for FEPID sa 2024 Men's Volleyball Edition. Narito ang mga panayam sa ilang mga naglarong kupunan ukol sa kanaganap na labanan ng men's volleyball. Ano po sa tingin niyo yung mga factors na naging dahilan kung bakit kayo nanalo sa game? Siyempre yung focus namin sa game tsaka yung teamwork. Yung advantage siguro namin is madalas namin ka-tune up yung Pink Salamander dahil sanay na kami kung paano sila maglaro dahil nakapag-adjust kami sa mismo. Sobrang worth it. Kasi since November nagte-training na kami. So, yung lahat ng resulta ng pagte-training po practice namin, lahat ng pagod, sobrang worth it. Tama! Ang focus na naging nila para makabot kami dito, tiwala lang, then pray, then still hard work. Cooperation is the best. Siyempre, masaya, natutuwa.
Isang malaking achievements para sa Bison yun. Para naman sa women's volleyball, ipinakita at ibinuhos ng bawat kupunan ang kanilang buong lakas at makakaya upang makarating sa semifinals at championship. Ngunit sa dami ng mga team na nagtapatan at nagpasiklaban, ang Pink Salamander ang nakasungkit ng titulong second runner-up at ang Silver Stag naman ang nakakuha ng titulong first runner-up, habang ang Golden Dragon naman ang nakapag-uwi ng titulong kampyon sa muling pagkakataon. Kabilang sa Women's Volleyball Edition, Mythical Six sina Hernandez mula sa Orange Fox, Godoy ng Pink Salamander, Gatalbas, Navarro mula sa Silver Stag, Prayalin ng Golden Dragon at Felicidad mula sa Golden Dragon na itinanghal din na MVP for Women's Volleyball Edition. Narito ang mga panayam sa ilang mga naglarong kupunan ukol sa kanaganap na labanan ng men's volleyball. Yung factors na ginawa namin is yung nagtulungan kami. Yung feeling na nakaabot kami is syempre masaya dahil last year is kami nasa ilalim kami pero ngayon lumalaban kami. Sinasabi namin lagi sa team namin na communication, tapos trust your teammate, then teamwork. Sobrang saya po, wala pong makakahigit ng feeling na to. It was all worth it po talaga. Iyon lamang po, Maria Salve, nagbabalita, Fans View. The undefeated team na Silver Stag nagmuli bilang champion para sa men's basketball team. Narito si Isel Oden para magbigay ng iba pang mga detalye sa nangyaring laban. Isa sa mga pinakaabangan ng estudyante ng Pia Pitsat ay ang basketball. Unang araw pa lamang rin ng Unity Games ay nagsimula na magtapat-tapat at magtanggalan ng team. Sa mainit-init na laban ng bawat team ay masasaksihan kung paano nila ginalingan at tinapangan na paglalaro ng basketball. Ang bawat team ay nagpakitang gilas at nanggaling sa larong ito na kinatuwa at nabangan ng bawat isa. Sa gabi ng championship ng basketball na ginanap pa rin sa Nai Cavite, matapos ang mainit na laban sa pagitan ng Pink Salamander at Red Stallions, nakamit pa rin ng Red Stallions ang second runner-up. Napamangha ng grupong ito ang buong court matapos magpakita ng sunod-sunod ng pagtira ng tres sa ring. Makikita ang effort at focus ng team na ito para lamang makamit ito. Narito ang panayam ng players mula sa Red Stallions. Ano sa tingin niyo naging factor? Yung outing namin! Para kay Coach Sergey ko. Kaya pasok final at semis dahil kay Coach Jack. Let's go! Para to sa aming team Red Stallion, let's go! Gaano ko worth it yung mga pagod tsaka preparation nyo? Worth it, di ako naligo kanina! Worth it! Sa bandang huli naman, dalawang grupo mula sa college department ang nagtapat para sa championship. Sa patas at galing na pinakita ng dalawang grupo, ang Golden Dragon ang tinanghal na first runner-up at Silver Stag naman ng overall champion. Sa huli, masaya na pinagdiriwang ng bawat estudyante ang kanilang pagkapanalo. Narito ang panayam ng isa sa mga players ng Silver Stag. Masaya dahil yung mga yung mga pinagpaguran na practice, training tuwing Sabado Linggo, nagkaroon naman ng bunga. Ano yung feeling na kayo po yung champion? Sobrang saya. Yun lang. Ano lang. Basta worth it. Work hard lang, tapos manalig ka lang. Siyempre training. Training mentally, physically. Physical, mental training. Yan lang. Nakabahan, siyempre. Kinakabahan. And dapat focus pa din kahit kinakabahan para ma-reach niya yung objective na strategy pa rin. Pagka kinakabahan, dapat nandun pa rin yung mental pa rin dapat. Good job ang sa ano ko lang. And then, thank you for giving us another championship player. Good job. Thank you. Kasabay sa paunang araw ng Unity Games, ginanap rin ang pinakahinihintay na opening performances mula sa iba't ibang grupo, ang cheer dance competition. Itanggila sila at pinakita nila ang kani-kanilang galing. Narito muli si Katie Formoso upang maghatid ng impormasyon ukol sa naganap na kompetisyon. Nakikita na ang bawat grupo ay may kanya-kanyang team at makukulay ang kanilang costume. Pagkatapos nga maglaban-laban ng lahat ng grupo, ay itinanghal na nga rin kung sino ang mga nanalo. Itinanghal ngang third placer ang team ng Yellow Canaries, second place ang team ng Pink Salamander, first place naman ang team ng Purple Vipers. At itinanghal ngang champion sa cheer dance competition ay ang team ng Orange Fox.
Narito ang kani-kanilang panayam patungkol sa nangyaring kompetisyon. So first of all, being a runner-up in this competition, showing that we have a great communication skills and we have a great teamwork that we do. Kasi hindi namin magagawa at hindi namin ma-execute na maayos yung cheer dance kung wala kaming teamwork, wala kaming communication sa isa't isa. And ayun yung importance na sa amin. Kinukulang kami sa lalaki. And all, kasi yung lalaki yung madalas na base. Ngayon, pinatunayan namin na kahit babae ka, kaya mo magbuhat, may lakas ka na tulad ng lalaki. Pinatunayan namin that there is no a limit when it comes to your gender na hindi mo pwedeng gawin yung ginagawa ng lalaki. Siyempre po unang-una para worth it po lahat ng pagod namin kasi ang dami po namin ni-risk dito eh. So, kasi halos gabi-gabi tayo, di ba? Nakakaabot ng alas 6 ng umaga. Kaya sobrang thankful kami na nakapasok kami sa second place. Kasi magaling kami. Makakadagdag sa points para maging overall champion. Totoo yun. And then syempre, alongside with STEM community, so sinuport nila kami until the very end. So nag-cheer sila, sumigaw, umiyak. So I think yun yung pinaka-importante, yung yun nga, about sa question. Mga factors na naging dahilan kung bakit kami nag-champion is yung dedication ng buong team and also yung mga determination na pinakita ng bawat isa, lalo na nung before pa kami sumalang. Sobrang dami talaga problema ng umaga, but ayun nga, at least nagawa naman ng paraan. Nanalo talaga ang Orange Fox. Ganyan kasaya ang bawat grupo dahil sa kani-kanilang natamong premyo. Ayun lamang, Katie Fermoso nagbabalita, Fayans View. Pagdating naman sa modern dance ay ipinakita rin ng bawat team ang kani-kanilang galing. Narito ang iilang mga pangyayari na pinangunahan ni Jess Manla. Kasabay ng Mr. and Miss Faya Pizza 2024 ay ginanap rin sa SM Tansa ang modern dance competition. Nakilahok ang bawat representative ng bawat grupo. Narito nga tinanghal na second runner-up ang Purple Vipers, first runner-up naman ang Red Stallions at nagwagi bilang champion ang Silver Stag. At narito ang kanilang panayam ukol sa competition. Mahirap, dumating sa time na may nag-aaway-away, pero part naman yun. Yun nga, nagkaroon din na kami ng mga problema, pero kaya nga nasabi ko, part din yun. Kinakabahan ako kasi nanonood yung crush ko naman! Binigay po namin yung best namin, so in-expect po namin na kami po yung manalo. And yung experience naman po sa pagiging champion, sobrang saya po. Sobrang saya po. Enjoy lahat. Sobrang solid po lang naman. Walang kaba. Sobrang worth it po. Walang kaba. Worth it talaga yung pagod. Focus lang po talaga sa ginagawa. Focus lang sa step. Focus lang sa mga level po ng galaw. Yun lang. Kapasalamat po kami sa Jayco, kay Ma'am Joyce, kay Ma'am Gail, as din sa mga trainer namin, si Kuya Em at Kuya Prudence. Inang po. Maraming. Sobrang saya. Ano po sa hindi po siya namin siningit. Mag-ano lang siya, late na namin na gawa itong model namin. Sabi kasi sa amin ng choreo namin, wag daw namin asahan, humble lang. Sa choreo namin, siyempre, nagpapasalamat kami kay Ma'am PB, kay Sir Carl. Yun lamang po, Jess Manla, nagbabalita. Rayans View. Pagdating naman ng beauty pageants and talent, naririto ang ilang pangyayari noong Mr. and Miss Faya Pizza 2024 Chumichika, Chloe Nicole Lunes. Representative ng bawat team ang mga nagpakitang gilas. Kabilang narito ang Pink Salamander, Purple Vipers, Orange Fox, Maroon Cubs, Golden Dragon, Green Pythons, Silver Stag, Yellow Canaries, Red Stallions, and Blue Bison. Maraming portions na nagawa noong events. Una na riyan ang mga modeling ng society shirts, pagpapakita ng kani-kanilang talents at kanilang performance or dance number. Modeling naman ulit suot naman ng kanilang class uniform ng Faya Pizza, pagpapakita rin ng kanilang grand costume, and syempre ang kanilang hot and sexy summer outfit. The elegant long gown and suits or formal wear at syempre ang pinaka-importante at highlights ng event ay ang Q&A. Itinanghal na Best in Talent si Mr. Purple Vipers and Miss Green Pythons.
Best in School Uniform and National Costume naman sina Mr. and Miss Red Stallions. Best in Summer Wear naman sina Mr. Silver Stag and Miss Red Stallions. And Best in Formal Wear naman sina Mr. Golden Dragon and Miss Red Stallions. Itinanghal na Mr. and Miss Philippines at 4th runner-up sina Mr. Golden Dragon and Miss Purple Vipers. 3rd runner-up naman si Mr. Purple Vipers and Miss Green Pythons. 2nd runner-up naman si Mr. Green Pythons and Mrs. Silver Stag. And 1st runner-up si Mr. and Miss Red Stallions. At ang itinanghal na champion o Mr. and Miss Philippines sa 2024 ay si Mr. Jeremy Bruneo mula sa Silver Stag at Miss Dimple May Bunyi mula sa Golden Dragon. Narito ang panayam ng ating Mr. and Miss Philippines sa 2024 ukol sa kanilang mga naging karanasan noong laban. In my opinion, siguro yung naging pinaka-asset ko talaga is yung confidence ko and yung kapal ng mukha ko humarap sa maraming audience kahit sobrang mahihayin ko talaga in real life. Sobrang grateful ako lalo na sa mga nag-support sa akin, friends, family, and even strangers. Sobrang grateful ako na yun, sinupport nila ako all throughout the competition. Lang yung tuwing rehearsal, pinapractice namin na magkaroon ng chemistry, nagtitingin kami tuwing rehearsal. And syempre, naturally na yun nangyayari. First, confident ako. Second, meron akong experience. And third, yung trust na binigay sa akin ng teammates ko and my family, of course. Super grateful. Yung paghihirap ko, hindi biro, and nabayaran siya ng title even though wala po akong special awards. Yung title po pala yung para sa akin. Actually, hindi kami close, but still, meron kaming preparation, solo and with partner, and lahat naman na nagpre-prepare kami for that, yung chemistry and yung partnership namin. Iyon lamang, Chloe Nicole Lunes, nagchichika, gossip in a minute! Maraming salamat, Chloe. Laging updated sa Chika. Your Chika anchor, Macy Gonson, gossip in a minute! Susunod! Baguio Trip, alamin ang mga masayang napuntahan ng mga estudyante mula sa College Department. Educational Tour 2024, ang masayang field trip ng grade 11 and 12 students mula sa Fea Pizza Tansa. HE Culminating Activity. Abangan sa susunod ng Fayance View. Ano meron? Pre, ang ganda. Ganda nga. Sagada kung saan lahat ay sinigaw, sa langit na ikaw ay muling matanaw. Sagada ang tagpuan kung saan itinakdang magwakas ang kwento ng ako at ikaw ang natitirang takbuhan ng pusong ligaw at kinikinaw. Bawat ngiti sa aking tumatak, ang kapalit ay mga luhang pumapatak. Ako'y nawawasak, ako ay
sa huli ay bibitaw. With cola. Wala nang hanapin. Sagad akong sanda at ay sinigaw sa langit. Hindi naman mawawala sa bawat school year ng bawat paaralan ang educational tour ng mga estudyante. At para sa educational tour na naganap sa Philippines at colleges, narito si Danica Joyce Pagsuyuin para magbalita. What's up there mga ka-Fayans? Nandito tayo ngayon sa final destination of educational tour of senior high school students from Philippines at colleges, na kung saan tayo ay narito ngayon sa isang kilala at pinakainabangang destinasyon for the year's educational tour, ang Enchanted Kingdom. Pero bago iyan ay nagpunta din kami sa DOST or Department of Science and Technology sa Gardenia, and lastly here in Enchanted Kingdom. At kung inyo ring mapapansin ay hindi lang School of Philippines at Colleges ang may educational tour here in Enchanted Kingdom. Para naman sa Baguio Tour na nangyari noong nakaraang buwan, nakapanayam namin si Miss Julie Q. Lisama na Accounting Officer ng Philippines at Colleges. Ayon sa kanya, ang purpose ng tour or event na ito ay tinatawag na tour guiding or tour familiarization sa isang lugar kagaya ng Baguio City. Magandang advantage na ganap na tour for Baguio upang magkaroon ng mga estudyante ng kaalaman or impormasyon sa lugar na iyon at makita at mapag-aralan din ang iba't ibang tradisyon at pamumuhay sa lugar ng Baguio City. At para na rin matuto ang mga estudyante ng FEA na makisama at makisalamuha sa ibang tao na naroroon. Ukol pa nga niya ay taon-taon naman may pa-tour sa FEA PITSAT, which is gustong-gusto ng iba't iba nating mga estudyante dahil bukod sa masaya na silang nakakapunta sa isang lugar na minsan lang talaga din nila mapuntahan, nadadagdagan pa ang kanilang kaalaman sa lugar na iyon na pwedeng sa susunod na punta or pagbisita nila ay pwede na nilang maibahagi ang ganda ng Baguio City. Iyon lamang po, Chloe Nicole Lunes, nagbabalita, FEANS View. Para naman sa gaganapin na Home Economic Culminating Activity, narito si Jenny Rose Dando upang magbigay ng iba pang detalye. Andito ako ngayon sa FEA PITSAT Colleges upang mangalap ng detalye sa magaganap na HE Culminating ngayong May 16, 2024. Narito si Ms. Rhea Dakaymat, ang head ng HE, upang magbigay sa atin ng detalye sa gaganaping culminating activity. Okay, so yung culminating activity ng HE students, okay, which is the major subject nila is bread and pastry, is ginawa ito para ma-showcase or mai-apply ng mga graduating students, especially the HE students, yung kanilang knowledge or yung skills na tutunan nila regarding about baking. So since we have 1 year of baking, so nag-aral kami from the basic up to the advanced baking, from pastries, breads, and cakes decoration. So yung final activity namin, which is the culminating activity, is ipapakita nila or i-showcase nila lahat ng natutunan nila. Okay? Yan. So, lahat ng skills na alam nila, not only how to make breads and also some pastry product, but also kung paano mag-pricing, okay, paano i-apply yung conversion table, and also kung paano mag-operate ng isang business na may kinalaman about pastry production or regarding about bread production. Yun lamang po, Jenny Rose Dando, nagbabalita sa FEANS View. Yan ang mga balita ngayong araw. Ako po si Camila Arcaira, Kyle Santos, at Missy Gonzon. Mga ating balita, FEANS View.